Salamatan yung Panginoon. Patuloy nating purihin yung kabutihan ng Panginoon sa mga buhay natin. Sige, sa may mga Bible dyan, makipagbukas kayo sa Kawikaan 3:9 at 3:9 to 10 or Proverbs 3 verse 9 to 10. Sige, nandiyan na kayo. Basahin ko sa sa version ko. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. No, sabi dito, sabi sa verse, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Ibig sabihin, ito daw yung pagkilala natin sa Panginoon. Kilalanin mo si Lord bilang unang source ng lahat ng meron ka. Bago mo isipin ang mga gastos, bago mo bilhin yung mga gusto mo, tanungin mo muna, Lord, paano ko po ito magagamit para maparangalan ka? No? Minsan iniisip natin, maliit lang naman yung pera ko. Iniisip natin minsan sa allowance lang to. Pero tandaan mo, hindi tinitignan ni Lord kung magkano yung binibigay mo, kundi kung gaano katapat yung puso mo. At yung maganda dito, may pangako si Lord. Kapag inuna natin siya, mabubusog ng ani ang ating mga kamalig at aapaw ang ating sidlan. Sige, tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, purihin ang iyong pangalan ngayong hapong ito. Ikaw po yung maitaas, maluwalhati at makita sa mga buhay namin. Panginoon, salamat sa hapong ito, O God, na kahit hindi maganda yung panahon, tunay na pinakita mo yung kabutihan mo sa mga buhay namin. Tunay na may lakas kami, Panginoon, para magpuri at sumamba sa inyo, Panginoon. Lord, nawag na itong offering na to, Panginoon, ay magamit para sa inyong kaluwalhatian, magamit para sa inyong iglesia, O God. And Lord, we pray na yung mga hindi makakapagbigay, buksan niyo po yung kanilang mga puso, Panginoon. Iparamdam niyo po, Panginoon, yung pagmamahal na hinahanap nila, O God. Na makita nila, Panginoon, maliit man o malaki, Panginoon, patuloy na tinatanggap mo iyon at hindi ka tumitingin sa amount, Panginoon, kundi kung gaano kami katapat na naglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na buhay, na tunay na pinagpapala ang bawat isa, Panginoon. Patuloy ka pong mamuno at maghari sa mga buhay namin. I-provide niyo po, Panginoon, yung mga pangangailangan namin, O God, sa araw-araw. Kayo po yung tunay na maghari. Itinataas ko po itong panalangin ito sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong banal na anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige, panalangin natin ang tulog natin para sa Diyos. Diyos Ama, muli nagpapasalamat kami, Lord God, sa mga blessing na pinagkakalap niyo sa bawat isa, Lord God, sa bawat pamilya namin, Panginoon, na patuloy niyong binibigyan ng mga pagpapala, Lord God, sa araw-araw, Lord God. Maraming salamat, Lord God, dahil sa bagay na ito, Lord God, nakakapag-provide kami o nakakapag-sunod kami, Lord God, sa inyong utos na magbigay ng offering or tithes and offering, Lord God, sa gawain ninyo, Panginoon. Nawang
mga kaloob na ito, Lord God, ay tunay na magamit, Lord God, upang sa ikakalawak pala ng inyong gawain, Panginoon, dito sa lupa, Panginoon. Nawa sa puso ng bawat isa, Lord God, patuloy niyo silang hipuin, Lord God, patuloy niyo palaguin, Lord God, ang puso ng mga kabataan ito, Lord God, na tunay na sumunod sa inyong mga utos, Panginoon. Tanging kayo lamang po mabigyan ng kapurihan sa mga araw ng aming buhay, Lord God, sa mga aming iniisip, kinikilos at sinasabi, Panginoon. Lord, sa mga oras at Lord God, nais ko pong itaas sa inyo, Lord God, ang aming gawain, Panginoon, ang aming pag-aaral, Lord God, sa hapon na ito, Lord God. Tanging kayo lamang po mabigyan ng kapurihan. Tanging kayo lamang po masentro sa gawain ito, Lord God. Ang tunay na may matutunan kami bago kami umalis sa inyong tahanan, Lord God. Ikaw lamang po masentro sa gawain ito. Ito pa kami sa dalangin po sa salamat sa tangang pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon sa bawat isa muli. Sino inaantok na? Ha? Magigame ulit tayo. Hindi. So magandang hapon sa bawat isa. Takot na tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Pero bago yan, may tanong ako. Sinong nahirapang magdesisyon na kung aatin ba sila ngayon o hindi? Dahil maulan. Sino nagplano na di ako aatin ngayon? Kasi baka masalubong ko yung bagyo. Di ba may mga ganyang eksena minsan sa buhay natin? Di ba? So, ngayon pa lang kinocongrats ko na kayo dahil kasi napagtagumpay niyo yung mga ganyang desisyon sa buhay niyo. Dahil naniniwala ko na kaya kayo nandito, sinamahan kayo ng Diyos na magdesisyon sa bagay na yan. Na kaya mo yan, umatin ka dahil may matututunan ka ngayong hapon. Amen? Amen. At naniniwala ko bawat isa sa atin, isa yung intention natin. Lahat tayo gusto matuto ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So, makinig tayo at matuto sa ating Panginoon. So, kanina, naglaro tayo. Ano yung nalaro natin? Anong title ng nilaro natin? Follow the leader. Diba? So, ano yung instruction ng games? Kailangan nyong sumigaw. Sumunod dun sa sumisigaw. Diba? Kung isipin nyo, napakasimple ng rules ng game. Ang kailangan mo lang ay sumunod. Diba? Without knowing o without question kung saan ka pupunta sa mga oras na yon, di ba? So, sa unang team na nanalo, anong pakiramdam nung nanalo kayo? Masaya? Kahit walang prize? Di ba? Pero kung isipin nyo, lahat ba nakatapos ng laro? Amen. Di ba lahat tayo nakatapos ng laro, kahit sa dulo? So, disregard kung pang-una ka ma, pangalawa o pangatlo o panghuli. Ang importante na tapos nyo yung laro dahil, tingin nyo dahil ano? Sumunod kayo sa nagli-lead sa inyo. 'Di ba? So, yun yung pinaka moral lesson ng game. Matuto kang sumunod kahit hindi mo nakikita yung lalakaran mo. Amen? Amen. Pwede rin natin yung i-apply sa buhay natin. So, ngayong hapon, related yung topic natin about dun sa games natin. Ayan. Faith and choices. Trusting God in every decision. Sabi daw, sa bawat araw ng buhay natin, madami daw tayong desisyon sa buhay natin na ginagawa, maliit man o malaki. Naniniwala kayo doon? Doon pa lang sa pagising ng umaga meron kayong desisyon na maliit na, magtututbrush ba ako? Di ba, minsan may mga ganyan, mamaya na lang pagtapos kumain. Di ba, may mga ganyang may mga ganyang desisyon sa buhay natin Di ba, pero higit sa lahat, meron daw tayong desisyon na pwedeng makaapekto sa ating pananampalataya. At yun yung kung susunod ka ba sa utos ng Diyos o hindi. Di ba? May mga ganyan tayong desisyon sa buhay. Minsan, darating tayo sa punto na sinasabi sa'yo ni Lord, gawin mo to. Pero ano yung nangyayari? Ginagawa mo ba? Sinusunod mo ba yung utos ni Lord? Or sinusunod mo yung sarili mo? Diba? So, ngayon, pag-aaralan natin, sa hapon na to, yun nga, yung faith and choices. Pero dapat nyo malaman na yung dalawa na yan, kasi nakalagay dyan, faith and choices. Hindi sinabing faith or choices. Faith and choices. Ibig sabihin, dapat yung dalawa na yan ay magkaugnay. Dapat lagi yung magkasama. Hindi pwede yung maghiwalay.
Kasi tandaan nyo, madaling sabihin, as a Christian, madaling sabihin na I trust God. Amen? Sino nagtitiwala sa Diyos? Ilan lang? Sige, taas natin kamay natin yung nagtitiwala sa Diyos. Uy! Natutuwa ang Diyos kung nakikita yung mga kamay natin na nagtitiwala tayo sa Kanya. Pero, madali sabihin. Pero mahirap gawin. Dahil kasi minsan dumarating tayo sa pagpipilian na kung gagawin ba natin yung tama o gagawin natin yung madali lang. Minsan diba dumarating tayo sa punto na ganon, na gagawin ko ba yung tama o gagawin ko yung madali lang? Diba? So, sa pagpapatuloy na pag-aaral natin, malalaman natin kung ano ba dapat ginagawa ng isang Kristiyano o ano ba dapat yung meron ang isang Kristiyano about sa faith and choices. Sige, makapagbuklat kayo sa akin sa Proverbs 3, 5-6. Basahin natin yung verse na to. Diyan, Kawikaan 3, 5-6. Sabi diyan, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So, doon pa lang sa verse na to makikita nyo na marerelate nyo to sa buhay. Pwede natin to maging light verse sa totoo lang. Doon sa games kanina, pwede nyo tong isipin na kunyari lang yung nag-i-instruct sa inyo, yan yung Diyos. O yan yung pinapanampalatayaan natin. Diba? Kung ikaw, nananahan ka sa karunungan mo, hindi ako makikinig sa iyo, alam ko nandito sa kaliwa kanan ka naman pumupunta. Diba? Madalas ganun tayo na minsan, nagdidesisyon tayo sa buhay natin dahil matalino tayo. Amen ba tayo doon? Nag-amen yung mga matatalino. Diba? Madalas ganun tayo. Hindi, totoo, reality yon na kapag ikaw, naramdaman mo na medyo witty ako madalas, ikaw nagdidesisyon ka sa buhay mo base sa karunungan mo. Diba? Pero ang sabi dyan sa verse na yan, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya'y laging alalahanan upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. So, malinaw yung verse na yon. Ayan, sige. Punta tayo dito sa merong tatlong tanong tayong sasagutin na dapat natin masagot base sa pag-aaralan natin ngayong hapon. Ito yung tatlong tanong na to. Ayan. Bakit mahalaga ang pananampalataya sa paggawa ng bawat desisyon? Yun yung una. Pangalawa, paano tayo gumawa ng tamang pagpili ayon sa Diyos? Pangatlo, ano ang bunga ng pagtitiwala sa Kanya sa ating mga desisyon? Pag binasa niyo yung mga tanong ng unang beses, parang feeling mo ang lalim Pero pag inulit-ulit mo, magigets mo yung tanong at masasagot natin yan sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Yan, sige. Sa una, para masagot yan, ang unang tanong, bakit mahalaga ang pananampalataya sa paggawa ng bawat desisyon? Dahil una, yan, ang faith daw natin, dapat, yan yung pundasyon, o yan yung foundation ng ating bawat desisyon sa buhay. Yan, faith is the foundation of every decision. Sabi dito, yan, eto, dapat maging malinaw sa bawat isa sa atin na ang faith ang pundasyon ng bawat desisyon. Hindi ang ating emosyon o sarili. Kasi madalas ganito tayo Diba? Kapag masaya ka, meron kang ginagawang bagay na pwede mong pagsisihan sa dulo. Amen ba tayo doon? Kapag malungkot ka, madalas, anong ginagawa natin? Marami tayong bukod sa umiyak. Yan, di ba? Emotional tayo kapag ka malungkot tayo. Tapos may mga bagay tayong desisyon sa buhay na pagsisisihan natin sa huli. Di ba? Minsan dahil emotional ka, mabigat yung nararamdaman mo, marami kang taong nasasabihan na masama. Naranasan niyo na ba yon? Pero sa dulo,
pagsisisihan nyo dahil bakit isipin nyo, bakit ko ba sinabi sa taong yun? Mabait sa akin yung tao na yun. Di ba? May mga ganun tayong desisyon sa buhay. So, kailangan, sabi dyan, dapat maging pundasyon nito ay yung pananampalataya. Bawat desisyon na ginagawa natin sa buhay, dapat meron tayong pananampalataya na pundasyon. Amen ba tayo doon? Amen. Ngayon, may tanong ako. Sino may faith kay Lord dito? Taas kamay. Kunti lang. Sige, lahat tayo. Amen ba tayo doon? Lahat tayo meron tayong faith kay Lord. Amen. Pero sabi dito, kapag may faith ka, hindi lang basta ikaw ang gumagawa ng desisyon. Kasama mo ang Diyos kasi alam mo na siya ang may mas magandang plano sa buhay mo. Amen ba tayo doon? Naniniwala ka ba na may magandang plano ang Diyos sa buhay mo? Katulad ng games din kanina, na kahit hindi mo nakikita yung inaapaka mo, nung sinabi sa'yo ng leader mo, tama na yan, taas mo na kamay mo. Tinaas mo kamay mo. Diba? Kahit may amoy. Hindi. Tinaas mo yung kamay mo kahit hindi mo alam kung nasa tamang pwesto ka. Diba? Ganun din sa pagtitiwala sa Diyos. Hindi ka pwede magdesisyon ng sarili mo. Kailangan mo magtiwala sa Diyos kahit hindi mo nakikita yung nilalakaran mo. Amen ba tayo doon? Amen. Basahin natin yung Kawikaan 16:9. Ang sabi diyan, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Yan, madalas ganyan tayo. May mga plano tayo sa buhay. Tapos ang gusto natin, tayo din yung gagawa. Diba? Pero tandaan nyo na yung mga plano natin sa buhay, dapat ibigay natin yan kay Lord at hayaan natin siya ang mag-ayos o magbigay ng landas kung saan ba tayo pupunta. Amen ba tayo doon? Yun yung pinakasusi ng buhay natin. Dapat meron tayong pagtitiwala sa ating Diyos. Sabi pa dito, eto yan. Sabi daw, minsan kailangan mong piliin ang mahirap na tama kaysa madaling mali. Ito muna. Tandaan nyo na ang faith, tinuturo daw sa atin ito, hindi daw lahat na maganda sa mundong ito ay tama. At hindi din lahat ng tama ay madali. Nagets nyo yan? Hindi lahat na magandang bagay ay tama. May mga bagay kasi dito sa mundo na ito na minsan, uy, buti pa siya. Pero hindi mo alam, mali pala yung ginagawa niya. Diba? So, lagi niyo tandaan na hindi lahat ng maganda ay tama at hindi lahat ng tama ay madali. Mas madalas kasi, kung ano yung mahirap, yun yung tama. At kaya madalas tayo nagkakasala kasi mas madaling gumawa ng kasalanan kaysa sumunod sa Diyos. Amen? Pero tandaan mo, mangyayari lang yun kung ikaw yung nasusunod sa buhay mo. Kaya lagi niyong bigyan ng space yung ating Diyos sa ating buhay para every time na magdidesisyon tayo, kasama natin siya. Amen ba tayo doon? Amen. Isang bagay na mahirap ang tama kaysa madaling mali. Yung cheating sa exam. Mas madaling mangopya. Amen? Aminin natin o hindi, mas madaling mangopya kaysa mag-aral. Diba? Kasi kapag nag-aral ka, ilang oras ka mag-i-study, tapos magme-memorize, tapos pagkarating sa dulo, makakalimutan mo sa exam. Diba? Kaya meron mga estudyante na hindi na ako mag-aaral, may katabi naman ako yung best friend ko matalino sa math yun Ba't pa ako mag-aaral? Diba? Pero tandaan nyo, katulad ng sabi ko kanina, kung ikaw meron kang faith kay Lord, mas pipiliin mo yung mahirap na tama kaysa madaling mali. Tatandaan niyo yun lagi. Mahirap na tama kaysa madaling mali. Ang faith daw ay magtuturo sa atin na magtiwala sa Diyos kahit mukhang talo tayo sa simula. Di ba kung isipin mo, di kuya kailangan ko talaga mangopya para makapasa ako. Kailangan ba talaga? Di kasi ako nag-review kuya So sa bagay na yon, sabi daw, kailangan mo magtiwala sa Diyos, kailangan mo sumunod sa Diyos,
Kung feeling mo, talo ka sa una lang yan. Feeling mo lang yun. Pero, sa bagay na yun, kapag sumunod ka sa Diyos na hindi ka mangungopya, kahit sabi mo bumagsak ka, tingin mo ano yung pwede mo ma-achieve. Kahit bagsak ka, matututo ka sa kamalian mo. Sa susunod, mag-aaral ka na talaga. Amen ba tayo doon? Amen ba tayo doon? O sa susunod, mangungopya ka na talaga. Di ba dapat sa susunod, mag-aaral ka na talaga dahil kasi nalaman mo na kapag hindi ka nag-aral, ay babagsak ka. Kapag hindi ka nangopya, ay babagsak ka. Di ba? So dapat matuto kayong mag-identify ng dapat nyong gawin sa hindi dapat gawin. Amen ba tayo doon? At naniniwala ako, dahil tinanong ko kayo kanina, kung sino yung may tiwala sa Diyos o nagtitiwala sa Diyos, lahat tayo nagtitiwala sa Diyos. So, naniniwala ako na mas pipiliin natin yung mahirap na tama kaysa sa madaling mali. Amen? Amen. So, ang susi niyan, dapat yung faith ang pundasyon ng bawat desisyon natin sa buhay. Amen? Amen. Amen? Amen. So, pangalawa, yun yung unang tanong eh. Sabi diyan, bakit mahalaga ang pananampalataya sa paggawa ng bawat desisyon? Kasi yun yung pundasyon. Kaya siya mahalaga. Amen? Pangalawa, yan. Faith help us choose God's way, not our own. Yan, basahin natin yung verse. Sabi dito sa Kawikaan 3:5-6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ayan yung main verse natin kanina. So sabi dyan, malinaw naman yung verse na huwag tayo mananahan sa sariling karunungan. Pero yan yung problema sa bawat isa sa atin, di ba? Madalas, nagtitiwala tayo sa sarili nating kaalaman o pakiramdam kaysa sa salita ng Diyos. Pero sa verse na binasa natin, huwag tayong mananangan sa sariling nating karunungan. Magtiwala tayo ng lubos at buong puso sa ating Diyos. May mga eksena sa buhay natin na mahirap intindihin o mahirap gawin yung bagay na to. Dahil mas madalas talaga tayo nasusunod sa buhay natin o sa mga desisyon natin. Pero dapat maging paalala tong verse na to sa bawat isa sa atin na dapat hindi tayo yung nasusunod or yung nagdidesisyon sa bawat desisyon natin. Hayaan natin yung Diyos yung tumulong sa atin or gumabay sa atin kung anong gagawin natin sa bawat araw o desisyon sa buhay natin. Yan, may mga eksena sa buhay natin na minsan nangyari na to eh. Na minsan isip natin may mga ina-applyan tayong trabaho, may mga ina-applyan tayong school, tapos di tayo natatanggap. Anong pakiramdam? Di ba minsan kapag hindi ka natanggap sa trabaho mo o sa trabaho na ina-applyan mo, feeling mo, bakit ganun Lord? May tiwala naman ako sa iyo, pero bakit hindi ako natanggap sa trabaho na to? Ilang beses ko to pinag-pray sa iyo. Bakit hindi ako natanggap sa school na to? Gustong gusto ko yung school na to. Pinag-pray ko din to sa iyo. Bakit hindi? Di ba? So, tandaan nyo na minsan may mga bagay na hindi tayo maintindihan sa mga binibigay sa atin ng ating Diyos. Pero tandaan nyo lagi na merong plano, may mas magandang plano ang Diyos sa ating buhay. Sa ngayon, hindi natin maintindihan yan, pero sa mga susunod na linggo, araw, buwan, taon, makikita nyo yung plano ng Diyos. Bakit hindi ninyo nakuha yung gusto nyong trabaho o yung gusto nyong school? Diba? So, sa ngayon, kung nag-struggle kayo sa bagay na yan, sooner or later, malalaman nyo kung bakit hindi nyo nakuha yung bagay na yan. Dahil may mas maganda siyang plano. Minsan,
Ito, sabi dito. Minsan may mga kaibigan tayo na nawala. Dahil nag-stand ka sa faith mo. Dahil sinabi mo yung tama. May mga kaibigan ba tayong ganon? Diba? Minsan kung isipin nyo, ba't ganon, Lord? Yung taong to, pinagpe-pray ko naman na makasama ko sa gawain ng Panginoon. Pero bakit nawala siya? Bakit iniwan niya ako? Or bakit biglang yung kaibigan kong to, biglang ayaw na ako maging kaibigan? Minsan, hindi natin maintindihan yung bagay na yan, pero minsan, yung bagay na yan, inaalis sa atin ni Lord para mas lumago pa tayo. Kasi baka yung taong yan, nagiging hadlang sa paglago natin sa ating Panginoon. So, kung nakakaranas kayo ng mga ganong bagay, pag-pray nyo lang kay Lord. Kasi minsan, yung mga bagay na yun, hindi natin maunawaan sa ngayon. Pero sooner or later, maintindihan din natin. Sabi diyan sa verse, basahin natin sa Awit 37:5, kung may Bible kayo, makapagbukas kayo sa akin. Sabi diyan, ang iyong sarili sa Kanya'y italaga. Tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. So, tandaan nyo na ang susi lagi sa buhay natin, lagi tayo dapat merong pagtitiwala sa Diyos. Tandaan nyo na makakaasa tayo na meron tayong Diyos na tutulong sa atin kahit mahirapan man tayo. Diba? Marami tayong struggle sa buhay, pero kapag yung buhay mo, pinagkatiwala mo sa Diyos, yung mga struggle na yan, hindi mo makikita ang struggle dahil meron kang katulong. Meron kang Diyos na tutulong sa'yo sa oras na ikaw ay nahihirapan. Yan. So, ang susi niyan, dapat hindi tayo manahan sa sarili nating karunungan. At hayaan natin yung Diyos yung maggabay sa bawat desisyon natin sa buhay. Ngayon, ito yung pangatlo. Yan. Yung pangatlo, faith bring peace and direction in every decision. Sabi dito, kapag natutunan mong magtiwala sa Diyos, sa bawat choice mo, makakaranas ka ng kapayapaan at direction sa buhay. Hindi ka malilito kasi alam mong si Lord ang gumagabay sa iyo. Sabi diyan sa Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na pananindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Yan. So, diyan pa lang, makikita nyo na yung pananampalataya na meron tayo, ang bibigay daw niyan sa atin ay yung kapayapaan at direction sa bawat desisyon natin sa buhay. Ang pinakasusi lang dyan, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya at yung kapayapaan ay papasa atin. Ngayon, may tanong uli ako. Sino uli may faith kay Lord dito? Kunti na lang Nabawasan? So, naniniwala ako na lahat tayo. Pero, tandaan nyo na sa buhay natin, hindi ka daw dapat kabahan kung anong mangyayari bukas. Kasi minsan sa buhay natin, kahit meron tayong faith kay Lord, minsan dumarating tayo sa punto ng buhay natin na, Lord, paano kaya yung bukas? Paano kaya yung gagawin ko bukas? Paano kaya yung mga kailangan ko para bukas? Diba? So, tandaan nyo, sabi diyan, hindi ka daw dapat kabahan kung anong mangyayari bukas. Hayaan mong si Lord ang mag-ayos ng bukas para sa iyo. 'Di ba? Doon masusukat yung faith mo Kapag pinoproblema mo yung para bukas, baka ikaw yung nag-iisip kung anong dapat mong gawin. Hayaan mong si Lord yung masunod para bukas. O hayaan mo si Lord yung mag-direct sa iyo kung ano yung dapat mong gawin para bukas. Meron ding yan. Ito minsan sa buhay natin. Sabi dito, hindi mo daw kailangang ikumpara ang sarili sa iba. Huwag kang insecure dahil you are perfectly beauty in God's way. Sabihin mo nga sa katabi mo, pogi ka o maganda ka. Hindi, amen. Naniniwala ko na bawat isa sa atin ay may angking ganda at angking kagwapuhan. Amen ba tayo doon? Amen.
Kasi wala namang, parang napaka-generic nito. Wala namang pangit ginawa ang Diyos. Pero yun ang totoo. Naniniwala ako na bawat isa sa atin ay maganda at gwapo sa paningin ng ating Diyos. Kaya hindi mo kailangan ma-insecure na, bakit si ano, ang ganda-ganda ng... Maganda ka rin. Di ba? Kasi kung iisipin mo na pangit ka, parang kino-question mo naman yung Diyos mo. Parang kino-question mo naman na, Lord, bakit ganito ako? Di ba? So dapat hindi. Dapat meron tayong confident na maganda ako, pogi ako, dahil anak ako ng Diyos. Amen? Amen. Yan. Sa bawat araw ng ating ginagawa, minsan nagmamadali tayo. Di ba? May mga bagay tayong ginagawa na kailangan gawin ko na ito ng mabilis kasi ganto ganyan, ganto ganon. Pero dapat niyong tandaan na hindi mo kailangan magmadali dahil yung buhay natin, dinesign niya ng Diyos para sa atin or may magandang plano sa buhay natin ng ating Diyos. Hayaan mong yung Diyos yung gumabay sa atin at hayaan mo siya yung gumawa ng bawat desisyon ng buhay natin. Diba? Example, yung GPS. Sino nakakaalam ng GPS? Ito yung nagbibigay sa atin ng direction or way. Sabi dito, kung ikaw daw ay nagtitiwala sa GPS kahit hindi mo kabisado ang daan, susunod ka lang at makakarating ka sa tamang lugar. Yun yung dulot ng GPS. Kahit hindi mo alam yung lugar, basta sumunod ka lang sa, kung kakaliwa ka dito sa lugar na to, kakanan ka sa lugar na to, sumunod ka lang at makakarating ka sa gusto mong puntahan na lugar. Ganon din daw sa faith. Tandaan nyo na kapag ikaw, meron kang faith, tandaan mo na yung Diyos natin, siya ang GPS ng buhay natin. Kailangan lang natin magtiwala sa lahat ng magandang plano niya. Sumunod sa sinasabi niya sa atin, at yung magandang plano niya na yon, o yung gusto niyang puntahan, gusto niyang papuntahan sa atin sa buhay natin, mapupuntahan natin yon kung tayo ay may pagsunod. Diba? Amen ba tayo doon? Amen. So, ang susi dito, tandaan nyo na lagi tayong susunod sa bawat sinasabi sa atin ng Diyos. Diba? Sabi dito, isang verse na patunay na may magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Sa Jeremiah 29:11, sabi diyan, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen ba tayo doon? Tandaan nyo na kung nagdududa kayo na, hindi, mas alam ko to Lord. Ako na bahala dito, kaya ko na to Lord. Tandaan nyo na kung maganda yung plano nyo, may mas magandang plano ang Diyos sa buhay natin. All we need to do is magtiwala. Yun yung pinakasusi dito sa topic natin. Kailangan natin magtiwala at sa bawat desisyon natin sa buhay, kailangan meron tayong pagtitiwala at hayaan mong yung Diyos yung gumabay sa bawat desisyon natin sa buhay. Bilang konklusyon, very quick lang to, sabi dito, ang buhay ay puno ng choices, pero ang faith ang magdedirekta sa ating sa tamang daan. Kaya tuwing pipili ka, itanong mo lagi, ito ba ay magbibigay ng kalwalhatian sa Diyos? Ito ba ay magpapalapit sa akin sa Diyos o magpapalayo? Kung pinili mong magtiwala kay Lord, kahit hindi mo alam ang lahat ng sagot, siya mismo ang magtutuwid sa landas mong nilalakaran. So, bago tayo matapos, merong final challenge sa atin sa hapon na ito. Sabi dito, sa susunod na kailangan mong magdesisyon, huwag kang susunod sa gusto mo. Lumapit muna kay Lord at sabihin, Lord, I choose to trust you. Diba? Sa bawat araw, meron tayong mga desisyon sa buhay, maliit man o malaki, subukan mong magtiwala sa Diyos.
Subukan mong sabihin to bago magdesisyon. Diba? Sabihin mo kay Lord na, Lord, I choose to trust you. Kaya mong ikaw yung maging desisyon ko sa gagawin ko. At tingnan natin kung ano yung pwede maging resulta sa mga susunod na araw ng iyong buhay. Yan, sige, manalangin tayo. Panginoong Ama, maraming salamat, Lord God, sa